Tatlong pinakamaswerteng butil na hindi dapat nawawala sa bahay niyo. Ito po ay ginagamit sa ritual upang tayo ay makatiyak na magkakaroon ng growth at wealth at prosperity ang ating tahanan. Ganon din po ang pagkakaroon ng proteksyon dahil maaaring mayroong mga stagnant energies na naiwan sa tahanan ninyo mula po sa nagdaang mga panahon o sa nagdaang mga taon. Ang ritual na ito ay makakatulong po para malaman natin kung ang ating tahanan ay mayroong bang swerte sa paglago, lalong-lalo na sa mga nagnanais ng paglago sa negosyo, nagnanais ng swerte sa trabaho, o mga bagong oportunidad sa trabaho. Green beans for growth and abundance. Ang green beans po ay maaari natin gamitin sapagkat ayon po sa paniniwala ng mga intsik, ang green beans ay nagdudulot ng swerte sa paglago. Ito po ay nagdudulot ng growth sa ating negosyo o sa ating hanap buhay. Kung kayo po ay nagnanais ng promotion sa inyong trabaho o nagnanais kayo ng mga bagong oportunidad sa inyong buhay, napakaswerte po ng paggawa ng ritual na ito. Unang-una pong gagawin, kumuha po kayo ng green beans. Ano mang uri ng green beans na magagamit ninyo, maging munggo man yan, o anumang uri ng beans ay pwede nyo pong gamitin. Unang-una po, magmumula po kayo sa inyong front door, buksan nyo po ang pinto, lumabas po kayo sa front door, at ipagulong ninyo papasok ang beans. Papasok po, kaya po kayo nasa labas ng front door, kasi po ipapagulong nyo po yung beans papasok. Kung wala po kayong kwarto, ang lahat ng sulok po, pagulungan ninyo. Huwag po kayong pumasok at doon nyo sa loob pinagulong. Diyan po kayo. Kung wala po kayong kwarto, kung ang halimbawa po kayo ay nasa apartment o nasa studio type man kayo na tahanan, pagulungin nyo po mula sa front door at papuntahin nyo sa bawat sulok. Ngayon po, kung mayroong mga kwarto, magmula po sa front door, nakapagpagulong na po kayo, dyan na po kayo papasok. At sa pintuan ng bawat kwarto na meron po kayo, papagulungin nyo rin po papasok sa inyong kwarto. Ang lahat po. Huwag nyo pong pagugulungan yung ating bathroom, huwag nyo po isali yun. Pwede po ang kitchen, kung may pintuan po ang kitchen ninyo, pagulungan nyo rin po mula sa pinto. At anuman ang dami, pwede po. At pag-abot po ng 3 days po, maaari na ninyong walisin yan. At ito, ilalagay nyo po yan sa paso. Ang lahat ng green beans na pinagulong ninyo ay ilalagay nyo po sa paso at itatanim ninyo. At titingnan ninyong maigi kung tutubo ng mabilis ang beans na yan. Kapag tumubo ng mabilis ang beans na yan, indikasyon po yan na mayroong mga oportunidad at swerte na naghihintay para sa atin. Isang uri po ng basihan yan para malaman natin kung ang ating tahanan ay mayroong bang kinakailangang linising enerhiya. Sapagkat minsan po mayroong mga stagnant energies na humaharang kaya't hindi nakakapasok ang swerte. Kapag lumago agad yung mga beans na yan na pinagulong ninyo, may indikasyon po na magkakaroon tayo ng mga swerteng pagkakataon sa loob ng 2020. Kung sakali na ang mga beans na pinagulong ninyo ay konti lamang ang tumubo, dapat po sa dami ng beans na pinagulong natin, dapat po marami ang tutubo dyan. Hindi po kukonti ang tutubo o yung mabibilang ninyo yung tumubo, hindi po maganda yun. Indikasyon po yun na mayroong stagnant energies sa inyong tahanan na kinakailangan ma-cleanse. Pagka ganun po ang nangyari, mag-comment po kayo sa mga video ko at banggitin nyo lang po na ang mga beans na tinanim ninyo ay hindi po tumubo or konti lamang ang tumubo. Ituturo ko po sa inyo kung paano ninyo i-cleanse at tuturo ko po sa inyo kung kailan ninyo pwedeng ulitin. Pwede nyo pong ulitin yan, itatapat natin sa auspicious months ninyo at auspicious days. At makikita po ninyo yan sa pangalawang ulit na hindi na ganun. Siguradong tutubo na yan ng mas marami.
Mahalaga po ang paggawa natin ng ritual upang malaman natin kung nasaan nagmumula ang harang. Bakit nahihirapan tayong makaakit ng swerte? Sapagkat kung hindi naman po, wala naman tayong ginawang masama sa ating buhay. Wala pong magiging hadlang para hindi tayo makaakit ng swerte. Black beans for wealth and prosperity. Ang black beans po ay nangangahulugan ng swerte at nagdudulot po ito ng wealth para sa atin. Ang mga incheck po ay naniniwala na ang mga beans ay nagdudulot ng swerte sa mga taong meron nito. At ito po ang gagawin. Kumuha po kayo ng black beans. Kailangan po black po ang gagamitin na beans. Anumang uri ng black beans, basta po yan ay dried, pwede po yan. Kumuha po kayo ng garapon or baso at ilalagay nyo po ang black beans dyan. Huwag nyo pong masyadong punuin. Kailangan po merong 2 inches bago mapuno. Para po, ang ibig sabihin yan, kaya hindi natin pinapaapaw or pinapapuno ng husto. 2 inches lang po hindi po kalahati. Malapit na po siyang mapuno. May 2 inches lang siya na space. Kasi po, para po yan sa room to grow. Ibig sabihin, para po makapasok ang mga bagong wealth na maa-attract niyan. Kaya po tayo naglalagay ng space. Hindi natin pinupuno ng husto. At ilalagay natin ang beans sa ating southeast. Ito po ay itatago natin. Itago niyo po sa likod. Kung may cabinet, ipasok sa cabinet. Kung wala po, takpan ninyo ng pwedeng pangharang ninyo. Alam mo po, pwede ninyong iharang dyan. Sa baso or garapon na yan, ilagay niyo po. Huwag niyo pong lalagyan yan ng takip. Paglipas po ng 3 araw, ang beans na ating inilagay sa southeast, yan po ay ilalagay natin sa isang lalagyan na may tubig. At titingnan po natin maigi kung ito ba ay lalago o tutubo. Kapag tumubo po yan, ito po ay nangangahulugan na mayroong swerteng paparating o papasok sa atin sa loob ng 2024. Ngunit kapag wala sa mga yan ang tumubo o nagkaroon po ng pagbabago yung baso or yung garapon na pinaglagyan ninyo, maaaring nagkaroon ng amag or nasira ang beans na inyong inilagay, nangangahulugan po yan na mayroong stagnant energies na kinakailangang i-cleanse. Kapag ganun po ang nangyari, mag-comment po kayo ulit at sabihin ninyo na hindi tumubo ang inyong beans para masabi ko po sa inyo kung ano ang auspicious months ninyo para po ulitin ninyo. At para po masabi ko yung cleansing na inyong gagawin para sa inyong southeast. Sunod po, ang salt ritual po. Ang salt ritual na ito po ay ginagawa upang magkaroon ng proteksyon ang ating tahanan at ang ating mga sarili. Ganon din ang ating mga hanap buhay. Kumuha po kayo ng asin, ilagay ninyo sa garapon o sa mangkok. At gagamit po kayo ng kutsara. Huwag niyo pong kakamayin yung asin. Ganon din po ang gagawin. Hindi ninyo ihahagis ang asin. Ito po ay ilalapag po ninyo sa 4 na sulok ng inyong tahanan. Konti lamang po. Dapat po hindi hinahawakan sapagkat kinakailangang ma-absorb ng asin ang mga negative energies na maaaring naandyan ng matagal ng panahon na hindi nakikleanse. Tandaan po natin, huwag hawakan ang asin na gagamitin sa ritual. Gumamit po kayo ng kutsara. At hindi po ihahagis yan, ilalapag niyo po ng dahan-dahan sa 4 na sulok ng inyong tahanan. Kung ito ay may kwarto, sa 4 na sulok ng kwarto ninyo. At sa mga sulok ng tahanan ninyo na bihirang mapuntahan. At ganun din po ang gagawin. Paglipas po ng 3 araw, tingnan ninyo ang inyong asin. Kapag yan ay tumigas, nanigas po ang asin na inilapag ninyo, ilalapag lamang po ninyo sa inyong sahigyan. At hindi po ninyo ihahagis, maglalagay lang po kayo gamit ang kutsara. Ito po ay para ma-absorb yung energies na nasa sahig ng ating mga tahanan. Sapagkat tayo po ay nasa period 9 na
Kaya't kinakailangan natin na ilapag natin sa sahig ang ating mga asin. Kapag yan ay tumigas, meron pong mga stagnant energies na maaaring nandyan. Lalong-lalo na po sa mga bagong lipat ng tahanan o sa mga tahanan na bihirang ma-cleanse or hindi masyadong nasisikatan ng sinag ng araw. So uulitin nyo lang po yun. Paglipas po ng 3 araw, kapag yan ay nanigas, yung asin na yan po itatapon ninyo malayo sa inyong tahanan. Pwede nyo po itapon yan malayo sa inyong tahanan. At ulitin nyo po ulit. Maglagay po kayo ng asin, makikita ninyo hindi na maninigas ang asin na inilagay ninyo. Kinakailangan po, konti lamang po, hindi naman kailangan sobrang dami. Kahit po 1 kutsara lang ng asin ang ilalabag ninyo sa mga sulok-sulok ng inyong tahanan, okay na po yun. At kung sakali na nanigas po ang asin na inyong ginamit, maaari po kayong mag-incense ritual na dyan. So, ang pagsisindi po ng insenso ay maaaring gawin para po mag-cleansing at tandaan po natin mabuti kapag tayo ay gumagawa ng cleansing, incense cleansing, tayo po nagpapausok natin tahanan, buksan ang bintana at pinto, maging ang mga cabinet or kung meron tayong mga nakakarton, buksan nyo lang po yan. Hindi kailangan ilabas ang nakalagay, buksan lamang. Hanggang sa maubos po yung usok ng insenso na ginagamit natin bilang pang-cleansing. At isara na po ulit pagka natapos na po ang ating pag-cleansing. At dito nyo na po makikita na ang asin, pag naglagay po kayo ulit ng asin, hindi na po maninigas ang asin sa loob ng 3 araw. Kailangan po 3 araw para ma-dissolve niya at ma-absorb niya ang mga enerhiyang maaaring matagal nang naandyan dyan sa tahanan ninyo. Mga malas na regalo po na nagdudulot ng kamalasan sa mga taong tatanggap nito. Ang mga insik po ay mayroong paniniwala sa mga malas at swerteng regalo. At kanila po itong iniiwasan upang hindi magdulot ng kamalasan sa mga taong tatanggap nito. Unang-una po na malas na regalo, ang pagbibigay ng clocks o orasan. Iwasan niyo po ang pagreregalo ng clocks o orasan, lalong-lalo na po sa birthday ng tao. Kung birthday niya po, huwag niyo po siyang bigyan ng orasan. Sapagkat nagdudulot po yan ng kamalasan at ang ibig sabihin yan, bilang na ang oras ng taong niregaluhan ninyo yan. So kung kayo po ay niregaluhan ng wall clock o ng clocks, huwag niyo pong tanggapin. Sapagkat wala namang masamang maniwala. Ang pagreregalo po ng libro ay nangangahulugan po ng failure. Ayon po yan sa paniniwala ng mga insik. Huwag po kayong magregalo ng libro dahil malas po ito. Malas din po ang pagreregalo ng mga kandila. Lalo-lalo na po sa araw ng birthday nila. Malas po ang pagreregalo ng kandila. Maaari na po kayong magbigay ng kandila anumang araw. Huwag lang po ninyong itapat sa kanilang kaarawan. Sapagkat yan po ay malas. At ganun din po ang pagreregalo ng insenso. Huwag niyo pong ireregalo ang insenso. Ang insenso po ay para sa mga deities o sa mga gods o sa mga tao na namatay na po. So hindi po yan dapat iniregalo sa mga taong nagbe-birthday. Kung nais niyo magbigay ng regalo, huwag niyo pong ibigay yung insenso. Marami naman pong pwedeng iregalo, huwag lang po insenso. Malas na regalo din po ang pagbibigay ng peras. Ang peras po ay nangangahulugan ng tulig o pamamaalam. So wag po kayong magreregalo ng peras sa taong nagbe-birthday. At wag niyo pong ireregalo din ang peras kung halimbawa po mayroong housewarming o bagong lipat. Karamihan po nagreregalo ng mga fruit basket. Tanggalin niyo po yung pera sa fruit basket na ireregalo ninyo. Malas po yun. Pero kung ang peras po ay isasama natin sa 12 fruits para sa pagsalubong sa bagong taon, swerte po yun. Malas lang pong iregalo. Pero swerte po yan kung yan ay ilalagay natin sa ating dining table at isasama natin sa ating 12 fruits. Napakaswerte po yan kapag may kasama pong orange yan. Tinatawag po yan na tie cat lay. Kung nagnanais po kayo na swerte sa business, ang pera samahan ninyo ng orange. Swerte po yan.
Ngunit huwag niyo pong ireregalo, malas po yan. Lalong-lalo na kung merong kaanak na may sakit, dadalhan ninyo ng prutas, tanggalin ninyo ang peras. Tanggalin niyo po ang peras, malas po yan. Ang dudulot po yan o nangangahulugan po yan ng pamamaalam. So hindi po magandang iregalo ang peras, ngunit pwede nating ilagay yan sa ating tahanan bilang pampaswerte. Lalong-lalo na pag may kasamang oranges. Meron po tayong mga ritual na maaari nating gawin para malaman natin kung ang ating tahanan ay meron bang mga stagnant energies na nagdudulot po ng harang o nagiging harang kahit hindi nakakapasok ang mga auspicious energies sa ating tahanan. Maaari natin itong gawin para po ma-cleanse at maalis natin ang mga stagnant energies mula po sa nagdaang mga panahon sapagkat tayo po ay nasa period 9 na. Ang lahat ng zodiac sign ay maaari pong makinabang sa swerteng dala ng wood dragon. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Maraming salamat po sa panonood. Kung may tanong po kayo, mag-comment lamang po kayo.